Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City, kung saan ito ngang bahay na ito ay imbakan or bodega umano ng mga illegal na droga. So kaninang madaling araw, mga pasado alas 4, ay pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 ito ngang bahay dito sa loob kasi may nagsumbong sa kanila na yun nga ang bahay na ito is may mga nakatago na mga illegal na droga sa loob. At kanina ng narinig niyo po yun mga pre. Diyan sa Davao City. Bahay! Nako, punong-puno ng mga pinagbabawal na pulburon. pasukin ito Akala ko ba safe yung Davao? Akala ko ba malinis yung Davao? Sino po yung mayor dyan mga pre? Di ba si Bastos Duterte? Ay, sorry tuloy. Baste Duterte. Oo. Diba? Oh, tingnan nyo yung Davao Bahay mismo ni Baste Duterte. Ha? May droga. Oh. Bahay po ni Baste. Anong klaseng bahay? Davao City po. Ha? Yan po yung bahay ni Baste. Davao City. Oh, yun yung nasasakupan niya. Ibig sabihin, pag sinabi mong bahay ni Baste may droga, yung nasasakupan niya may droga pala. Ang tindi naman. Grabe. Diba? Kala ko ba malinis yung Davao? Oh, ngayon. Oh, bakit punong-puno yan ng mga pulboronics dyan? Oh, may mga kung ano-ano pang mga pinagbabawal na gamot dyan. Oh, anong tawag doon? Diba? Ay, nako. Mga taga Davao talagang DDS, oh. Oh, diba? Ibang klase. Ibang klase po ang bahay ni Baste. Yung nasasakupan niya. Diyan mismo, sa kanyang bahay o nasasakupan niya, merong droga. Kaya yung bahay ni Baste ay sinugod ng NBI. Pag sinabing bahay ni Baste, yun yung kabuuhan po, no? Davao City. Oh, anong ginagawa ng mayor dyan? Oh, nagpalit lang ng administrasyon, nagkabistuhan na. Ang galing talaga ng ating mahal na Pangulo. Believe talaga ako. Kasi nung panahon ni Digong, siya yung presidente ng Pilipinas, malinis daw po yung Davao. Wala tayong maririnig na mga, na may mga droga dyan. Wala po. Puro magaganda yung maririnig nyo. Oh, puro magaganda. Wala pong pangit. Diba? Wala pong pangit. Panahon ni Digong, kahit may mga patayan na dyan, ang ibabalita pa rin magaganda. Yung mga masasama, hindi na ilalabas sa media yan. Kaya tama po si PNP Chief Nicolas Torre III na merong 2 blue book dyan. Dinodoktor yung mga pangyayari dyan. Siguro yung mga maliliit na krimen, yun lang po yung nilalagay dyan. Kape. Kape-kape muna tayo. Mga DDS. Diba? Ang pangit Davao pa mismo. Na pinakamaganda daw, pinaka-safe. Gusto niyo lumipat ng Davao, diba? Yung mga DDS na nasa Visayas, nasa Luzon. Lipat na kayo dun. Maraming bato dun. Maraming bato doon. Lipat na kayo. Grabe mismo. Sa teritoryo pa mismo ng mga Duterte, teritoryo pa mismo ni Baste, may droga. Ayan, pinasok po ng NBI yung bahay ni Baste. Hindi po literal na bahay talaga niya. Oo. Yung bahay, pag sinabing bahay, yung nasasakupan niya. O halimbawa, Mayor Sibol Point man, nasasakupan ko yung buwan. Mayor ako ng buwan. O, bahay ko yan. Ako yung, dyan mayor O, di ba? So, yun po yun. Ang mga bobo DDS, pag mga tatanga-tanga dyan,
Wag inutil ha. Wag hampas lupang kulangot ng mga nuno sa punso ha. Wag maging laman lupa ha. Dami nun na. So, anyway, yan po ang ating bibigyan ng reaksyon ngayon. Pero syempre, no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, unahin po muna natin bigyan ng reaksyon itong patungkol naman sa impeachment trial laban po dito kay Sara Duterte, no? Unahin po natin ito. Ayan ha. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, mga pre, meron po tayong TikTok, meron Facebook page. Ayan huwag kalimutang i-follow. Ayan baka sabihin nyo, matagal na yung balitang yan. Eto po unahin muna natin to. Ayan June 8, 2025, Davao City. Bago lang yan. Presko pa. Presko pa yung balita. Pag mga taga Davao talaga ng mga DDS, mga bobo, kasi ang sasabihin nila, uy, taga Davao man ko, di Duterte ko. Buangan mo, uy. Pataka, mga pili. May walang utak. Basta taga Davao daw, di Duterte siya. May mali ba doon? Wala sa paningin nila, mga tangay. Anyway, eto na. Bigyan po natin ng reaksyon itong isang video. Ayan Ateneo Law Schools. Inamon ang Senado na agaran. Ayan agarang simulan agad yung impeachment laban dito kay Sara Duterte. Akala ko ba pag hindi DDS o kahit hindi DDS ayaw ng impeachment. Ayan Ateneo Law Schools gusto nang masimulan agad yung impeachment. Bakit daw kasi pinapatagal pa ng Senado. Yun yung tanong. Eto na at bigyan po natin ito ng reaksyon. Panoorin po natin. Nanawagan na rin sa Senado ang mga dean ng 5 Ateneo Law Schools na agad na simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng mga dean mula sa schools at colleges of law ng Ateneo de Manila University, Xavier University, Ateneo de... Ayan marami pang i-mention dyan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan na talagang masimulan yan sa lalong madaling panahon. Kasi kung walang kinakatakot itong Sara Duterte na to, kahit siya mismo, mag-a-announce. Sige na nga, para wala ng problema, simulan nyo na yung impeachment na yan. Ganun dapat. Kung talagang totoo kang matapang, hindi yung nagtatapang-tapangan ka lang. Ganun dapat yung mangyayari. Diba? Simulan na agad. Malalaman naman yan. Makukonvict ka o acquitted ka. Dalawa lang patutunguhan mo yan. Kung talagang tama yung nasa katotohanan ka, wala kang tama, hindi ka matatakot. Gumamit ka pa ng mga atakdog mo. Sinong atakdog mo? Ruben Padilla na bobo. Sino pa ba? Jaime Marcos na walang silbi, traidor. Sino pa ba? Si Bato de la Rosa na nervyoso. Ang dami mga atakdog. Si Bongo, nandiyan pa, ewan ko lang. Mukhang hindi naman kayo magkasundo ni Bongo. Kahit pa paano, tingnan natin yung mangyayari, no? Sa pag natuloy po ang impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Kasi mukhang si Bongo, ewan ko lang, ha? Tingnan natin. Sige lang. Kayo, anong tingin nyo kay Bongo, mga pre? Alam ko namang makatatay siya pero hindi siya makasara. Oo. Sana po, panindigan ni Bongo yung kanyang mga sinasabi na ang titingnan niya po yung ebidensya. Kasi dito kay Bato, dito kay Padilla, dito kay Marcoleta, wala na po yan, yung tatlong yan. Kumbaga, ang titingnan po nila si Sara Duterte, wala po silang paki sa ebidensya. Maliwanag po yun. Pero sana, kahit pa paano, no, sundin sana, no, ni Bongo yung kanyang sinasabi na ang titingnan niya po ebidensya. Yun yung pagbabasihan doon.
Oo. Kasi pag ginawa mo yan, Bungo, pag sinunod mo yung ebidensya, maraming susuporta sa'yo sa mga susunod pa na taon. Oo. Nako. So, sana po, no? Ay, itong si Bungo, manindigan sa kanyang sinasabi. Panoorin pa natin, mga pre. de Davao University, Ateneo de Zamboanga Ateneo Davao di, ano yun? Ulitin nga natin. Xavier University, Ateneo de Davao University, Ateneo di Davao University. Tuloy. Ateneo de Zamboanga University at Ateneo de Naga University na malinaw ang tungkulin ng Senado. Ayan na. Ang daming schools niyan. Malinaw ang tungkulin ng Senado na ano? Sundin ang nakasaad sa saligang batas at panagutin ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayan na. Sundin ang nasa saligang batas. Pero binabaluktot ng 3 itlog na ito. Pang-apat pa nga ito si si Tolentino. Diba? Pang-apat pa nga yan eh. Paano na yan? Mga dutae. Mukhang tagilid tayo dyan Maraming ayaw sa inyong amo Ayan suportado po itong impeachment ng mga iba't ibang kumbaga law schools. Suportado po. Kasi alam nilang may mali na talaga Malala na po ang ating bansa ngayon. Huwag mo nang dagdagan, Sara Duterte. Sara Bastos Duterte. Nagbabala rin ito laban sa paggamit ng technicalities at political maneuvering para patagalin ang proseso. Anila, ang panunungkulan sa pamahalaan ay dala ng tiwalang bigay ng publiko at ang impeachment ay usapin din ng tiwalang ito. Continuing body din daw ang Senado na kapag na-file at na-transmit na ang impeachment articles, dapat itong sundan ng trial ng walang anumang pagkaantala at kondisyon. Ayan Hinahamon din ng Ateneo Dean sa mga senador na manatiling impartial at non-partisan sa pagpapatunay na umiiral pa rin ang rule of law sa bansa. Hindi lang umano ito legal matter, kundi moral duty sa sambayan ng Pilipino. Dapat kasi ang mga senador, walang kinakampihan. Diba? Walang kinakampihan na hindi, maka-Duterte talaga ako. Makatatay ako. Doon talaga ako sasama kay Sara Duterte. Parang si Marcolita, bulldog. Aso-aso ni Sara. Hindi ko, pero yun yung nakikita ko doon. Aso-aso ba? Sunod-sunuran ba? Dapat ang mga senador, patulan ni Bongo, kung gagawin niya yun, titingnan niya yung ebidensya. Okay yun. Doon siya magpupokus. Okay yun. Walang question doon. Mas marami pang matutuwa pag ganyan sana yung mga senador. At sana, sundin din. Oo, sundin yung mga kanilang binibitawang salita. Diba? Ang senador, walang kinakampihan. Hindi ka dapat kumampi sa administrasyon. Hindi ka dapat kumampi sa Duterte. Sa ganyan sitwasyon, merong impeachment. Ang titingnan mo yung ebidensya talaga. Ebidensya lang. Tingnan natin. Ganun dapat. Oo. Pero itong 3, halatang halata na 3 itlog. Ay, naku po. Oo. Parang si Cayetano lang din. Tamo gustong masimulan sabi nga ni Cayetano, gusto niya yung impeachment, sana masimulan na. Oo. Si Mr. 10K. Oo. Kung ganun yung pag-iisip ni Cayetano, magkakabanggaan sila ni 2,000 at 10,000 niyan. Si 10,000 at Mr. 2K. Uy, grabe naman mga pangalan yan. So yun po ayan hindi po pabor ang mga law schools na pinapabagal pa po itong impeachment laban dito kay Sara Duterte. Bagkus sila ay may hamon pa na sana simulan na agad ito. Wag nang patulog-tulog sa pansitan. Yung iba patulog-tulog pa sa pansitan Anyway, eto na, move na po tayo sa next topic. Pag-usapan po natin itong bahay ni Baste na pinasok ng NBI dahil di umano, meron po itong mga illegal na droga dyan. Hindi po literal na bahay Yan, paulit-ulit ko pong ini-explain. Hindi po literal na bahay talaga ni Baste. Hindi po.
yung kanyang nasasakupan. Davao pa rin po yan eh. Davao City. Okay? O, pag-uusapan po natin yan mga pre. Ayan ha. O, ayan. O, June 8, 2025. Davao City. Tingnan nga natin kung gaano kalinis yung Davao. Pakinggan natin ito mga pre. Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Bril Montalvo ng News 5. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City. Barangay Kabantian, Davao City. Isang bahay. Hindi natin alam kung pinapaupahan ba itong bahay na to o talagang sarili nilang bahay. Tingnan natin. Kung saan itong bahay na ito ay... Ayan mga illegal na droga, kontrabando, kinumpiska ng mga tauhan ng NBI. Ang safe talaga ng Davao. Nung naging pangulo si PBBM, yung sikreto ng Davao, yung baho ng Davao, lumabas. Kaya tama pala talaga yung sinasabi ni Maruhas noon. Actually, pinagtawanan pa siya ng mga Pilipino eh. Sabi ni Maruhas noon, punta ka Davao, punta tayong Davao. Maraming droga doon. Tama talaga. Ang tingin po ng mga Pilipino noon, no? Sira ulo si Maruhas. Galing talaga ng mga Duterte magpaikot ng tao, ano? Galing. Pero totoo pala talaga. May kasabihan nga tayo, hindi mo kayang pigilan ang baha. Galing sa bundok yung baha. Kaya mo bang pigilan yan? Hindi mo pipigilan. Darating at darating yan. At eto, dumating na nga. Yung mabaho ng mga Duterte ay talagang bistado. Tuloy. Kaya imbakan or bodega umano ng mga illegal na droga. So kaninang madaling araw, mga pasado alas 4 ay pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 ito ngang bahay dito sa loob kasi may nagsumbong sa kanila na yun nga ang bahay na ito is may mga nakatago na mga illegal na droga. Maliwanag, may mga illegal na droga, may NBI at hawak na nila yung mga illegal na yan. Diba? Kaya ako, tanong ko lang kay Basti Duterte, nagtatrabaho ka pa ba bilang mayor ng Davao? Nalinis mo ba talaga yung Davao? O ngayon, panalo ka sa pagka-vice mayor. Pero ngayong mga oras na to, mayor pa naman siya eh. Mayor pa siya. Tapos magiging vice mayor siya. Pero wala pa rin pagbabago yung Davao. Diba? Wala pa rin pagbabago. Kala ko ba malinis yung mga Duterte? Yung pala, i-reverse nyo lang. Yun yung katotohanan. Grabe mga pre, no? Ang daming mga dabawin nyo ng mga tanga. Ang daming mga dabawin nyo ng mga bobo. Daming mga dabawin nyo ng mga uto-uto. Yung tinutukoy ko po, sino? Yung mga bumoto sa kanila. Yung mga bumoto. Tanga ka. Bobo ka. Ay, taga Davao ko. Iboto na ako. Buangan ng Bisayaan niyo eh. Bisayang buang. Ako, Bisaya man ko, pero di man ko masuportahan na. Alam ko may utak to eh. Hindi ako uto na. Oy, dahil taga Davao ako, ano ba yung mga Duterte? Taga Davao. Duterte din ako. Kabubuhan yan. Mariusip naman. Mga walang utak itong mga dabawin yung mga DDS. Kay taga Davao man ko, higupon ako ng baha. Higupin mo na. Di ba palaging ba dyan sa Davao? Higupin mo na. Sa loob. At kanina, nang pasukin ito ng mga tauhan ng NBI, ay tumambad sa kanila ang mga illegal na droga. Grabe tumambad yung mga illegal na mga droga. Illegal, hindi po legal. Diba? Hindi po legal. Illegal. Hindi ko lang alam paano nila ipagtatanggol to.
Alam ko may mga DDS dyan na todo himod sa puwit ng mga Duterte. Sige nga, bigyan niyo ng reaction to. Oh, di ba? Palagi niyo sinasabi, safe yung Davao, malinis yung Davao, kahit madumi naman. Oh, bigyan niyo ng reaction to. Sige. Paano nyo kaya bibigyan ng reaction to? Pupuriin nyo pa rin yung Duterte? Ha? Pupuriin nyo pa rin? Ha? Kahit maglakad daw sa Davao. Ito ha, may mga nagpo-post, kahit maglakad daw sa Davao ng hating gabi, wala daw mananakit sa'yo. Oh. Kahit ano daw, kahit magsakay ka daw ng jeep, mag-cellphone ka, hindi daw wala daw may i-snatch. Yan, daming addict sa Davao. Dami. Eto, sasabihin ko sa inyo, safe lang po yung Davao. Safe po, totoo. Pero ang safe dyan, yung mga kasamahan nilang mga inchik. Yun yung safe. Pero yung mga Pilipino, mga Pilipino mahihirap, hindi po safe. Totoo po yan. Hindi po safe yung mga Pilipino dyan, na mga mahihirap. O sa panahon ni Digong, ang daming pinagpapatay dyan sa Davao ha. Akala ko ba safe yung Davao? Pero hindi masyadong binalita, no? Pagpasok ni Pangulo, doon pa naglabasan yung balita. Paano yan? Yusip naman. Ng shabu, marijuana, at mga vape. Ano daw? Shabu, marijuana, halo-halo pala ito. Pasukin ito ng mga tauhan ng NBI ay tumambad sa kanila ang mga illegal na droga kagaya ng shabu, marijuana, at mga vape na may substance ng illegal na droga. So tatlo, shabu, marijuana, at yung vape. Hindi ko alam kung anong klaseng droga yan yung nilagay nila sa vape. Pero lahat droga illegal. Dami pala sa Davao niyan, ano? Ang dami, ano? Imagine tambakan, bahay na yan, tinatambakan ng mga illegal. Ibig sabihin, may paggawaan nga dyan sa Davao. Siguro yung mga finished product nila, dyan nilalagay. Sana all. Galing! Sana all talaga, baste. Para ka ba talaga sa mga Pilipino o para sa mga adik? Matanong ko lang naman, para ka ba sa mga Pilipino o sa adik? Alam na yung sagot. So ngayon, sa kasalukuyan mga kapatid, ay ini-inventory na ng mga tauhan ng NBI. Ayan o, ang dami o. Ini-inventory na. Magkano kaya yung halaga nito? Lahat-lahat. So malalaman po natin yan sa News 5. Ngayong gabi mismo na to. Oo. Tuloy natin. Ang kanilang mga nakumpiska na mga illegal na droga at mga illegal na mga paraphernalia. Ayan, so mamaya abangan nyo sa Frontline na Pilipinas Weekend, 5:30 to 6 in the afternoon ang buong detalye hinggil sa balitang ito. Muli, ayan Abril, magandang umaga mga Frontline Pilipinas Weekend. Oo, so tingnan natin kung meron ng lumabas na balita sa Frontline, mga pre. Oo, tingnan natin. Sa live siguro nila. Tingnan natin. Otoridad, patawid ang mga biktima sakay ng motorsiklo nang bigla silang mabangga. Tingnan po natin Sa lakas ng impact, napaikot pa ang kotse at bumangga sa bakod bago tuluyang masunog. Kritikal ang lagay ng 18 sa pagbubukas ng klase sa June 16. Ang problema na nakikita niya ay yung mga comfort room sa mga paaralan. Dito sa Tibagan, meron namang kanya-kanyang CR. Ang bawat classroom, kompleto rin naman, meron silang toilet bowl at meron ding faucet. Ang problema, sabi ng Pangulo, may mga lugar dito na walang tubig. Naku, alam nyo kung hindi lang po
nilustay ni Sara Duterte yung budget po dyan sa DepEd. Hindi po hindi po magkakaproblema. Pero anong nangyari, Sara? Oo. Bakit ganun? Bakit may mga kulang pa rin dyan sa paaralan? 'Di ba? 'Di ba naging DepEd secretary ka? Akala ko ba susolusyonan mo yung problema ng DepEd? Pero bakit ganun? Kahit isa walang pagbabagong mas lumala ka. Mas lumala pa nung nandyan ka. 'Di ba? Grabe yung paglala. Tingnan nga natin. Kaya importante raw na magawa ng paraan ng gobyerno para mabigyan ng sapat na water supply ang mga paaralan para na rin sa hygiene ng mga estudyante. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ito yata yun ng Pangasinan at Bataan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, aabot na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng bloke-bloking shabu na nakitang palutang-lutang sa West Philippine Sea mula June. Oy, West Philippine Sea! Anyari to? Grabe to Grabe itong balitang ito. Mukhang interesting to Dadalhin siguro sa Pilipinas sana yan. Tingnan nga natin to. Panoorin natin. Bes na isda, 2 sako ng hinihinalang shabu ang nalambat ng mga mangingisda sa Santa Cruz, Ilocos Sur nitong weekend. Higit 30 pakete ng droga na nakasilid sa 2 sako ang nakitang palutang-lutang sa laot. Pareho ito ng packaging ng droga na naunang narecover sa karagatan ng Pangasinan at Bataan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, aabot na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng bloke-bloking shabu na nakitang palutang-lutang sa West Philippine Sea mula June 5. May bigat daw yan na mahigit 1 tonelada. Sinabi rin ng PDEA na ito na ang pinakamaraming droga na narecover nila mula sa dagat. Mataas daw ang tsansang modus o sinadya ng mga sindikato na itapon sa dagat ang droga para mas madaling makalusot sa bansa. Tinitingnan daw nila ang isang transnational drug syndicate na nag-ooperate sa Asia-Pacific region. Based on the packaging of the dangerous drugs, ito ay nanggaling sa Golden Triangle area. This is the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Dahil sa sunod-sunod na pagkakalambat ng hinihinalang... Grabe no, ang dami ng achievements po ng ating mahal na Pangulo. Kasi kung si Digong pa yan, makita ng kapulisan sa panahon ni Digong, hindi na ilalabas sa media yan. Diba? Alams na kung saan mapupunturns. Alam na. Pero ito, binalita pa rin. 6.8 billion na halaga ng hinihinalang pulburo. Droga, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nag-deploy na rin ang PCG ng drone para mas paigtingin ang aerial surveillance. Bukod pa yan. Ayos yung drone Tinatapon lang pala yun, tapos lilipad na. Grabe. Pagpapatrolya sa dagat ng mga asset nito gaya ng BRP Cabra. Nananawagan naman ng PCG at PDEA sa mga mangingisda na isuko sa mga otoridad ang mga kahika-hinalang sako na makikita nilang palutang-lutang sa dagat. Hindi raw dapat matakot ang mga mangingisda na i-turn over ito dahil hindi naman sila ang mananagot dito. Ang nakumpiska namang mahigit 1 toneladang shabu sa laot ay pinasusunog na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo yan! Galing talaga ng ating mahal na Pangulo. Pinasusunog na po ni PBBM. Yan po ang ating Pangulo. Sasabihin yung bangag yung ating Pangulo, siya pa nga mismo yung nangunguna sa pagsira ng mga pulburo na to. Kung kay Digong pa yan, hihigupin niya lahat yan. K.O. Diba? Pero dito, galing talaga ng ating Pangulo mga pre, palakpakan natin. Gio Robles, News 5. Eto dito tayo, tingnan natin. Na hindi na obligado yung mga motorsiklo na Bago tuluyang masunog, kritikal ng inimbestigahan pa ang insidente. lane splitting. Wala pa dito yung balita na yung droga sa Davao. But at least na-reactionan natin yun. No, siguro maya-maya pa yun. So yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Ayan, maraming salamat sa sumama sa ating video ngayon. Ayan syempre bago po tayo magtapos ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so maraming salamat po sa inyo mga pre. Ayan meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook page. Iisa lang po ang ating pangalan. Walang iba, Ballpoint Man 2.0. Diba? Ganun po yan mga pre. So maraming salamat. Sa hindi pa naka-like dyan, mag-like na kayo, mag-subscribe, share this video, para happy po ang lahat. At para makubra na natin yung 125 million na yan. Pag nag-like kayo lahat. K.O. Ayan, maraming salamat sa inyo mga pre. Ayan kita-kits po tayo mamaya sa ating susunod na video.